masterpiece na mga regalo. Karamihan mga ethnic tribal na gawa. Kasi gusto ko i-feature yung kultura natin bago pa dumating ang mga Kastila at Arawan na napakaganda, napakakulay. Wow! And actually, your outfit for tonight speaks for itself. Very designer. And of course, talaga nga namang isang likhang obra. Pero, Sir Edwin, speaking of ethnic mga masterpieces, gaano ba katagal ginagawa ang isang obra? Alam mo, depende rin yan. Kasi may mga panahon na talagang kailangan ng gamitin ng candidate natin, no? Minsan talaga kailangan namin i-rush, less than 1 week, nagagawa din namin, no? Pero the usual is mga 2 linggo siguro. 2 weeks to create a masterpiece at rush pa daw yun. Wow! Pero, Sir Edwin, speaking of mga ethnic masterpieces, usually po ba, bilang isang designer, saan po ba kayo kumukuha ng inspiration? Or is there any particular ethnic groups na inspired po ang inyong mga likha? Actually kasi ako, ang aking ina ay taga Zamboanga, taga Mindanao. Wow. Kaya karamihan ng mga gawa ko, medyo gawa ng mga inspired sa mga tribo ng Mindanao, mga Baranao, mga Yakan, ganyan. Wow! Wow, from Mindanao, bringing here all over, not just here in Luzon, but internationally. Talaga nga namang nakaka-proud, Sir Edwin. So, Sir Edwin, curious kami, ano nga ba yung mga materials? Would you like to share with us, ano ba yung mga materials that we usually use sa mga ganitong klaseng obra? Actually, pag national costume na mga ginagawa ko, magagamit ko yung indigenous fabric ng tribo na yon. Ginagamit ko yun, no? Although hinahaluan ko rin siya ng minsan, may mga gawa ko ng mga tribo labels na magaling ko Mindanao, mga kahoy na mga produkto natin na mga beads. Wow! Alam niyo, palakpakan natin si Sir Edwin. You know what? From each pieces, talaga nga namang proud Pinoy. Dahil sa Mindanao mismo, yung mga materials and also mga embellishment na ginagamit sa isang likha. So, eto naman, Sir Edwin. We also have a few designers here, aspiring designers who also admires your work. Baka po meron kayong mga mensahe sa ating mga aspiring designers na nanonood or narito ngayon. Unang-una, gusto ko sabihin na ang mga bata ng designer, napakagagaling. Yung mga fresh ideas nila talagang magaling. Gusto ko lang sabihin sa kanila, yung pagiging artistic nila dapat matuto silang i-balance sa pagiging, ang pagiging fashion designer, negosyo rin yan eh. Kailangan yung business sense mo at saka yung artistic sense mo balance yan para maging successful din sa later on sa future. Yes. Ano ba yung kailangan na maging inspiration ng isang designer para mag-continuous yung creativity and of course yung kanilang passion in creating artworks? Palagi kasi yung meron ka dapat mag-designer ka ng mga fresh ideas ka every now and then. No? Pero yung inspiration nila sa mga designer, yung mga designer na napalaki nila yung kanilang pangalan dahil negosyado rin sila. I think dapat doon sila ma-inspire. Thank you so much, Sir Edwin Uy at Sir Edwin last na, because we are truly excited to witness yung mga likha, mga obra natin ngayong gabi. Pwede po ba nyo kami bigyan ng konting idea, ano ba yung aabangan natin for this fashion show? Well, definitely, napakaganda nito kasi idea ito ng mga national costume. Hindi yung typical fashion show na nakikita natin ng mga damit lang. No? Yung pwede mong abangan bawat piraso na lalabas dito na nagawa na ano yung concept, ano yung idea. Talagang titignan mo siya ng matagal. Pag-aaralan mo ano yun. Nako, lalo tuloy kaming na-excite dahil bawat obra ay merong konsepto at yan ang ating aabangan maya-maya lamang. So Sir Edwin, maraming salamat for joining us. A round of applause for our kababayan, our international award-winning national costume designer, Mr. Edwin Uy! Palakpakan po natin.